Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers at saka mga followers. Ito po, ipapakita ko sa inyo itong ginawa kong Asula pond. Ang sukat nito ay ang width is 7 feet and then ang haba is 30 feet. Nilalagyan ko siya ngayon ng tubig at saka may itin na rin ito ng manok. Ginawa ko ito noong ilang araw na at mga makeshift lang to, kahoy, kawayan at kung ano-ano. So, yan, try ko dahil ang doon na nilagay ko sa aking malaki doon na earthen pan ay hindi sila nabubuhay. Wala pa naman tilapia doon eh. So, nilalagay ko, I think naka 3 times na ako na order. So, hindi pa rin nabubuhay. So, sa ngayon, dito na ako gumawa sa trapal. Titingnan ko dito, i-drain ko pa muna to. Titingnan ko kung talagang tutubo na sila. Masilan din konti ang asula bubuhayin. So, yan guys ang aking ipapakita lang sa inyo na update dito sa aking Asula pond. I hope na lumago na ito. Nag-order ako at darating ngayon. Pero hindi ko muna sila ilalagay. I-drain ko muna ito ang tubig na bagong lagay ko ng itin ng manok. Okay guys, yan lang po at take care and God bless po. Bye. Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers. At matagal-tagal akong nakapag-upload ng video dahil maraming mga problema dito sa aking biofloc na trap pan. Dami akong namamatyan, namatay. Siguro baka inabot na 50 na daily mayroon. Itong plano ko na filtration system hindi nag-work out. Bakit? Ang height nito sa bottom by gravity ay hindi nakaabot. Tingnan nyo. Dito ang bottom ng trapan ko. Then, aakyat siya dito. So, kung dito ang tubig ko, hanggang dyan lang yan. So, hindi umubra. So, kinancel ko ngayon ang plano ko na magawa nitong filtration. Napakarami na ako. Ito, mga filter brush, mayroon na akong media doon. Kompleto na ako. May mga connection na. Pagkakamali ng tao talaga, hindi ko rin nakalain na ganun talaga, hindi magtrabaho. Kailangan yan ay nasa ilalim, yun mag-workout siya. Pero sulong na ang level ay, halimbawa kung full ko na tubig, hanggang dyan lang talaga yung abutin dito. So, cancel na yan. At sa kadami-dami, nagmamadali nga ako natapusin dahil day by day, maraming namamatay. Research ako ng research hanggang maghingi ako ng tulong sa dito sa kay Raymond Corrales sa Negros Occidental siya. May telepono gin-chat ko. Ang payo niya sa akin, sir, hanapin mo na makuha mo ang CN ratio na 10:1 or 15:1. That is for zero water exchange sa iyong trapal pan. Naghingi ako kung paano ba hanapin, may equipment ba yon na pwedeng panukat para makuha ang 10:1. Sabi niya, kalkulahin mo. Yon lang ang salita niya. So, yung salita niya na yon ay nakapagbigay sa akin ng tulong na makapag-research at it will take some time at then in-apply ko dito sa aking trapan. At tumigil ng daily na mortalities kasi malalaki na, malalaki. Naawa nga ako, sabi ko ano ba ito? Baka itong aking 1,002 ay wala nang matira dito. Napakahirap ang biofloc system kapag wala tayong kaalaman. So sa ngayon dito ay may maibigay ako sa inyo na real life situation. Masalimuot kasi marami siyang susukatin. Yung mga parameters na tubig, marami. At katulad sa akin, na single band, solo band ako dito, walang nag-assist, napakahirap. So, ang ginawa ko ay nag-research, tagal. Hanggang akin na-encounter, makita nyo rin to sa Google, yung Road to Biofloc na site na Indiano with regards sa CN ratio.
Masilan pala ang CN ratio na ito dahil ano ba ito? Kasi hindi tayo nakaintindi ng mga chemist terms na ito mga chemical terms. Carbon at saka nitrogen. So, ang alam ko lang naman, ito ang ating binibreathe na hangin dito sa atmosphere ay consist nito 78%. Hindi na natin nakakita yan. Gasless yan. Walang kulay, walang hugis. Hindi natin makita ng mata. Pero nag-e-exist kung susukatin sa laboratory. Ang nitrogen ng hangin sa ating kapaligiran is 78% and then 21% lang ang oxygen na kailangan natin mabuhay. So, ang nitrogen ay napakamahalaga. Napakamahalaga sa ecosystem. Ibig sabihin, sa ikabubuhay ng lahat dito na nabubuhay sa lupa. So, biro, ang gasless na yan, yung nitrogen, mayroon din pala nag-i-exist sa atin mga aqua. Nandyan din sila nag-i-exist. At yung nitrogen na yan, kapag hindi kaya kontrolahin, ay yan ang makakasira doon sa ating mga tilapia or mga hito or mga baname. Yun. So, ang isa na term doon is carbon. Carbon. O, ang pagkaintindi natin ng carbon is ang usok. Ang usok yung carbon. Basta mayroong powder dyan, yan, carbon ang pagkaintindi natin. Or yung sa slip ring doon, carbon din ang tawag doon. No? Marami ang term doon na visible lang sa atin tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng carbon? Carbon, sabi, is like powdery type. Pero kung iyong palaliman, yung pala ay mayroong pakinabang na kailangan ang kadami doon sa ating aqua na mag-exist sila ang carbon is 10 part at saka 1 part lang ang nitrogen. Yun lang ang kailangan na manatili dahil kapag sumubra ang nitrogen na yon, yun ay dadagdag na ang tinatawag na ammonia. So, kakulangan talaga ng informasyon is the rest of all things na magiging failure ang ating biofloc. So, sa ngayon, masasabi ko sa inyo, kasi for the rest, mga 4 days na, hindi ako namamatyan, pero wala akong mga ginawa. But, ang tandaan nyo lang, nakaraan, ang ginawa ko kasi, sige lang ako ng drain. Palit ako ng palit, timpla din ako ng nitrifying probiotics, at molasses. Then, every day, nagde-drain ako ng mga 30%, 40%. Walang naitulong yun. Tumataba lang doon ng mga kangkong sa ilalim. So, walang nangyari. So, inaral ko ngayon, ano ba itong zero water exchange? So, kailangan lang pala ay ang malaman natin, maintindihan natin ang carbon to nitrogen ratio. Ang carbon, na kapag dito na yan sa tubig, ay isang source ng carbon na pwede natin i-introduce dito, or they called also carbohydrates, is yung matamis. Yung pure na sugar is 42% ang carbon nun. Andito, mayroon akong mga dito, mga dito 42 at saka 22% lang ang molasses. Ang ating feed, ang crude protein nitong ating tati na extra float ay nandyan between sa 27 to 30% is crude protein percentage. So, ang nakalagay is maganda sana yan kung ang crude protein mo is 30%. Pero huwag natin sobrahan ang pag-feeding dito. Akin kasi noong simula, wala akong alam. O kahit pa kailangan natin yan nasusukatin, hindi rin ako nagsusukat. Hindi ako talaga na tiyagaan na gawin yan. Pero sa ngayon, dahil namatyan na ako,
nagsusukat ako nakaraang araw. So, ang gagawin lang natin is kailangan makuha natin ang kanyang CN ratio na kailangan umabot talaga sa, kung malapit man sa 10:1. And then, ano bang mga indicators ng hindi na maganda ang tubig dito? Ang indicators niyan, hindi na siya mabango. Hindi na siya mabango. Ngayon, ipakita ko sa inyo, ang indicators na kompleto siya, yan, kompleto siya, ng carbon, dyan, ay may mga bula-bula, hindi naalis ang bula. Yan ang indicators. At kita nyo, wala nang nakatihaya dyan, wala nang namamatay. So yun. So, ang indicators lang, kailangan maraming bula-bula. Nakita nyo ba yan? Yung mga bula-bula na yan, hindi nawawala. Dahil nandyan na ang tinatawag na probiotics na nag-work out. Yung nitrifying probiotics. Sige ang aking gawa niyan day by day ng probiotics at hinahalo ko sa aking molasses. At tandaan din natin, kailangan malaman din natin kung gaano kadami ba ang carbon na nakukuha dyan sa molasses. Only 22%, napakaliit. Napakaliit lang ang makuha natin dyan sa molasses. Ang marami is sa pure sugar. Ay siguro, muscovado. Kasi ang nakalagay doon is 42%. And then, take note, kung ilang porsyento ang binibigay mo dito na feeds, 70%. Halimbawa, example lang, ang binibigay ko dito ay wala na sukat-sukat yan. Wala pa 1 kilo eh. So, ipalagay natin 1,000 grams. 70% ng 1,000 grams, that is 700 grams, ano? So, 700 grams ay na turn into wastage feeds na yan. Na yun ay magta-trigger ng ammonia. Ganon ang ginagawa ko. Sige lang ako ng feeding. Akala ko, good na sa aking mga alaga. Hindi good yan. Tandaan natin lahat na ngayon, masasabi ko na sa inyo, na 70% ng feeds na binigay mo, magpunta lang sa ammonia. Sa mag-trigger ng ammonia. Wastage lang. At ang 30% lang doon ng ating feeds, ay yun lang ang papunta sa kanilang mga bituka. So yan lang kakunti-kunti. So wala kaso kapag dumami ang bigay mo ng molasses at probiotics. Huwag lang masobrahan kasi mag-apekto na rin daw sa research ay yung dissolved oxygen. Pero sulong na ang dissolved oxygen mo ay hindi kulang, don't worry. Much better na magdami ang iyong carbon dyan, huwag lang yung nitrogen mo dumami. So, tandaan natin ang akin sa ngayon, pakunti-kunti lang ang bigay ko na feeds dito. Pero, nabubuhay sila, nagiging active pa. Dahil ang naiisip ko, kapag dumami ang bigay ko sa kanila, hindi nila makakain yun lahat, ang feeds na yon. Magiging ammonia yon. Yun ang nakatatak sa utak ko ngayon. And then, mag-trigger yon na titihaya sila. Mamamatay sila. Much better na magdami ka ng bigay ng molasses at saka probiotics. Hindi yun nakakamatay. Ang ano lang, ang contraindication is yung iyong dissolved oxygen. So, yun ang napaka number 1, very, very delicate thing, ang ammonia. So, sa ngayon ko palang nalaman, guys, sobra-sobra ang aking eagerness na talagang makuha lahat ang dumi. At tandaan natin, kapag zero water exchange, kapag marami ng probiotics, dyan, ay ang beneficial bacteria ay sufficient na kakainin din ng ating mga isda. Yan ang nakalagay sa study. Sa India, marami silang mga napakaganda eh. Sa atin dito, konti lang eh. Mayroon din nagtuturo, siguro mahal ang bayad. Ito, libre sa akin. Nagre-research ako at ibibigay ko sa inyo. Wala ka ng sukat-sukat yan. Lagay ka lang dyan ng molasses mo. Dami-damihan mo lang. Huwag ka kumulang. At hindi titihaya yung mga tilapia mo dyan. Itong edad sa ngayon ng aking tilapia is 2 months and 2 weeks na. At may mga maliliit pa yan. Napakahirap talaga ang itong biofloc system.
napakahirap, hindi madali. Doon naman sa earthen pan ko, napaka-aktibo. Maganda doon, walang alaga-alaga. Bibigyan ko yan ng feeds, bahala na ako dyan. Kung magbigay ako, makalimutan ko, wala kaso. Wala rin dissolved oxygen na ano kasi insakto-insakto lang. 5:1 ang ratio dyan, 5:1 square meter. So, relax ako dyan. Dito is, nasa ICU palagi. Tinitingnan ko talaga to. Minuto-minuto. Bositahan ko to kasi mamaya, pag may magtihaya. Pero sa ngayon, nakapagpahinga na ako dahil continuous ang aking timpla. Ayan, kung maririnig nyo, nandun sa side. Ang timpla, hindi ako nauubusan dyan. And then, maya-maya, idilig ko na yan. Wala kaso, kasi marami naman akong molasses doon na naka-standby. Basta tandaan ninyo, kailangan 10:1 ang carbon, ang source ng carbon na sa tubig ay itong carbohydrates, na ang carbohydrates ay yan ang molasses, ang kailangan natin i-introduce or mga matatamis. Mahirap-hirap kasi mag-aral ng mga ganitong terminologies na ito unless professional tayo na diyan tayo sa field na yon. Ay dito, wido-wido lang and then, ang nitrogen, hindi kailangan dumami Hindi kailangan dumami. Much better na dumami ang carbon kaysa nitrogen. Ang nitrogen, ano ba ang nakakapadami dyan? Yan ang feeds mo, ang wasted feeds. Yan ang dumadagdag kasi magkikreate yan sila ng ammonia. Yung mga byproducts nila, yan, mga nitrogen na yan. Hindi yan kaya na wala tayong tanim wala tayong kangkong dito Kung may kangkong lang, kailangan din yan ng ating mga tanim. Ang nitrogen, kailangan nila yan. Magsinghot sila Ay wala So, pero kung controlled natin ang ating nitrogen, ay magiging source yan ng mga beneficial bacteria. Kakainin na nila yan. And then, itong beneficial bacteria naman ay ang kanilang byproducts, kakainin din ng tilapia natin. Dahilan, nasa ngayon, konti ako mag-feeding. Actually, ang zero water exchange, makareduce ka nga dyan ng pagkain ng isda So long na na-control mo ang carbon to nitrogen ratio mo na 10:1 or 15:1. Mayroon akong ginawang Excel dyan. Kagabi sinumulan ko na. At pag natapos ko, i-upload ko sa aking channel. Sa description. Titingnan-tingnan nyo lang. Hindi ko to madali-dali. Inaaral-aral ko pa para mapasimplihan ko. At kung gusto mo technical talaga, ay yan ang gagawin mo. Pero, ipakita ko sa inyo sa ngayon kung gaano sila kaaktibo. Kung gaano sila kaaktibo. Ayan. Ayan, tumatalon-talon pa. Wala na akong nakitang nakatihaya. Kita nyo Konti-konting feeding ko dyan konti-konti. Hindi ko na yan sila pinipidingan. Dati, pinipidingan ko naawa din ako Pero sa ngayon, wala. Konti. Dahil tuwing marami ang aking ibibigay na feed sa kanila, ay naiisip ko agad ang ammonia. Sa ngayon, wala na to. Cancel na tong filtration system. Nagastos lang ako. Anyway, someday magagamit ko rin yan. At, terrible, napakahirap. So, yan lang guys ang aking maibigay sa inyo. At ang CN ratio, tandaan nyo yon. At huwag nyong kalimutan. At ang isang indicator din na pangit ang ating tubig na dito, na magdagdag ka na ng molasses at saka probiotics, ay mabaho ang tubig. Mabaho, hindi maganda. So kapag nandyan na ang indicators na yan, hindi naman lahat na mabaho ay pangit pero mostly, ang byproducts ng mga mababaho, ng itong byproducts na mabaho, maamoy, ay mga undigested protein yan. Undigested, the same din yan sa ating manukan. Yung mga dumi doon na hindi na na-digest ng ating manok, lalabas sa kanilang katawan, ay mag-create ng ammonia din doon. At saka, ang nasisinghot natin, yung amoy. So, ang amoy, kapag may amoy, dami yan ang cause, especially mga harmful bacteria na yan. Kahit saan ka dyan,
that not all amoy, not all bad smell are bad. Mayroon ding maamoy na maayos. Okay, nakuha nyo na siguro ang ibig ko sabihin. So, yan lang guys. Kailangan maagap ka lang. Anyway, hindi tayo nakapag-aral ng biofloc eh. Ito, wido-wido lang. Pero yan lang ang tandaan nyo. Padamihin mo na ang molasses mo dyan. Ang matamis, lagyan mo. Then, magkakaroon ka ng zero water exchange. Ang filtration, i-cancel ko na yan. And then, pag na-harvest ko na, mag-isip ako kung ano ang maganda na para ma-introduce lagi ang the best sa kanila. But, yan pa rin ang aking susundin. Dahil hindi na ako namamatyan for the straight 4 days, 5 days, wala na eh. So, napaka-aktibo pa. At saka, kukunti lang ang feeding ko. Hindi marami. Kung sa earthen fund siguro, okay ka lang doon na magdami ka. Kasi nga, may nag-exist doon na kangkong. Maraming mga plants doon, phytoplanktons, marami kumakain doon. So, okay lang. Madami ang feeding mo, wala kaso. Pero pag dito sa bioflocs, pag sumobra ang feeding mo dyan, ay mangyayari, tandaan natin, silabi ko kanina, 70% ng feeds na binigay mo ay mag-turn into waste. At 30% lang ang mapapunta sa ating alagang tilapia. Now, may nagawa din ako doon na aking asulapan. Hindi rin ako mabuhayan dito. Naka 3 times na ako na order. Puro patay. Ayaw nila maari ang tubig. Kahit na diyan ako nagdi-drain, ayaw nila. So, namatay lahat. Wala. Kangkong. Mataba ang kangkong. Ngayon, wala pala sa reels ko na upload. May ginawa ako doon. At nandoon na sila. I think pang 3 days sila sa ngayon. At so far, gumanda na ang itsura. Puro chicken dung yun, iti ng manok. So, maganda rin. Hindi ni-drain ko siya, and then pagkatapos drain, palitan ko ng panibagong tubig. So, sa ngayon, nagapalit ako ng malinis naman na tubig, galing sa deep well. So guys, yan lang siguro ang masabi ko sa inyo. Terrible. Ang daming nangyayari dito sa akin, sa aking mga biofloc na to. At, matagal ako na hindi nakapag-upload dahil sa ganong sitwasyon. Sige rin ulan dito sa amin ha. For the straight 3 to 4 days, panay ulan yan. Tulo ang dito. So, then ang nangyari pa is nagluko pang generator dahil panay brownout. Then, yan pang nakatrigger ng nagpara ang elektrisidad ko eh. Kasi ang aking solar, wala ng battery ko, pigado. So, sa ngayon, nag-depend ako sa generator for emergency. Kaso lang, ang mahal naman ng diesel. 74 pesos ang diesel dito sa amin. Sobrang mahal. So, konti lang talaga. At ang generator ko kasi malaking kumain. Nasa 5.5 kV. Malaki. So, pero wala tayong magawa. Magastos talaga ito. Kasi mayroong aerator na gumagana. So, yan lang ang tandaan natin guys. Yan lang siguro maibigay ko sa inyo sa araw na to. Dito, proven ako na i-implement ko ang gusto kong gawin. Pero kung nagbabasa ka lang, hindi mo yon ma-feel eh. Dito kasi may expenses eh. At dito, makikita mo talaga ang hindi magtatrabaho, ang hindi mag-workout. Hindi ako mahiya na sabihin sa inyo na failure. Ang biofloc ay maganda ito sa may naunawaan. Pero mahirap eh, technically, kung susukatin mo lahat ng mga parameters mo. Kailangan marami kang assistant, marami kang gamit eh. Tayo, very limited eh, katulad sa akin. Hindi ko kaya lahat susukatin ng mga napakarami na parameters na yan. So, yun na lang ang ginagawa ko. Nag-device ako na araw-araw, mayroon akong sufficient talaga na 8 hours, pwede ko na kaagad ilagay siya dito. Okay lang yan na sumubra dahil wala naman yan harmful effects eh. Makatulong yan eh. Na kailangan, madami-daming aking carbon. Much better pa kaysa dumami ang nitrogen. So, yan lang guys siguro ang aking maiiwan sa inyo. At, thank you very much sa mga nag-subscribe. Hindi ko sa inyo maisa-isa.
At yan ang nagpa-inspired sa akin na gumawa nito. Hindi man ito pang technical. Ako mahilig ako sa technical. Pero sa ngayon hindi ko yan linya. Ang akin kayon ay magpasa sa inyo kung ano ang effect ng aking pag-aalaga sa biofloc at saka sa earthen fund. Sabihin ko sa inyo ulit, kung gusto mo relax, sa earthen fund ka. Pero malaki ang space doon kaysa alaga mong isda. Dito, maliit ang space mo dito, marami naman ang alaga mo. But, malaki din ang responsibilidad. So, pili ka na lang kung saan ang gusto mo doon sa mahirap na marami kang alagaan or sa relax ka na wala ka gaanong titingnan. Ikot-ikot ka lang. But, ang ratio doon is 5:1. Dito, malaki-laki eh. Nakita ko sa research, abot pa nga sila sa 30 to 50 is to 1 cubic meter. So, imagine, marami-rami, no? May nakita pa nga ako, hindi lang sa ganun. May nakita ako sa vlog na ginawa niya ang 9 cubic meter, 3,000. So, napakalaki talaga yun. Napakalaki. 9 cubic meter, 3,000 ang nilagay niya. Okay, guys, yan lang ang aking ibibigay sa inyo sa araw na to. At pagpalain sana tayo ng mahal na Panginoon. Time ako, wherever you are, pag napanood mo ito, dito mo lang makikita ang channel na ito ay nag-i-introduce ng true to life na pangyayari sa aking content sa ngayon. Marami pa akong i-content sa inyo sa susunod ng mga araw. Take care guys, and God bless po sa inyong lahat. Bye!